Good evening po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Nasa Hebrews chapter 5 na po tayo. So, ang Hebrews chapter 5 ay meron pong 14 verses. At nabasa ko na hanggang sa kasalukuyan ay parang debate pa rin sa mga nag-aaral ng Biblia kung sino ba talaga ang nagsulat ng Book of Hebrews. May nagsasabi na si Paul ang nagsulat, ngunit sabi naman ng iba ay Lucas daw o kaya naman ay si Apollos. Ngunit para sa atin na nananampalataya kay Kristo, ang mas mahalaga ay alam natin na ito ay bahagi pa rin ng banal na kasulatan. Anyway, hindi po yan ang pag-uusapan natin mga kapatid, na kung sino ang sumulat. Ang pag-uusapan po natin ay ang nakasulat. At atin pong basahin ko po ang aking Bible, ng Tagalog version. Dito po sa Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. At ito ay titignan natin ang halaga or importansya para sa atin na mananampalataya. Sabi po niya dito sa Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Verse 4, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay parito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Verse 10, ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pinakatinutukoy ng ating teksto ay ang pagiging pinakapunong pari ng ating Hesukristo.
Ano ang halaga nito sa atin? At bakit kailangan nating malaman? Una po, upang aware tayo na si Kristo ang nagsilbing alay para tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan sa verse 1 to 4. At upang magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos, dahil kung hindi siya bumaba dito sa lupa mula sa langit, baka hanggang ngayon ay Old Testament style pa rin tayo kung mag-alay para sa ating mga kasalanan. Kasi sa Old Testament, kailangang mag-alay ng baka or kambing, tupa, para mapatawad sila sa mga kasalanan. So, kasanungay no saan nga inmay ni Apo Jesus di kastamot iti aramiden tayo hanggang tata, di ba? Hanggang ngayon, paano na tayo na walang maiaalay? Wala tayong mga baka, kambing or tupa. Di mas nuplaanganan iti mapakawan, di ba? So nga isu daytoy iti halaga na iti iyo umay ni Hesukristo nga isu iti nagbalin nga alay tapno masubot iti basbasol tayo. Pangalawa po, upang matuto tayong magpakumbaba sa verse 5 to 7. Tignan natin si Kristo, kahit siya ang pinakapunong pari ay hindi niya pinapurihan ang kanyang sarili. Bagkus ay ang nagsugo sa kanya ang kanyang pinapurihan. He set as perfect example of being humble. Nakakalungkot lang isipin na maraming mga tao, including Christians, na nabigyan lang ng mataas na tungkulin or posisyon sa kanyang kinabibilangan ay parang ang taas-taas niya kung umasta. Ang hirap ng abutin at kung minsan parang nakalimutan na niya kung sino ang naglagay sa kanya sa ganoong kalagayan. Kaya tayo, kung anuman po ang ating katungkulan or kung meron man tayong mataas na tungkulin o posisyon, ay still be humble po. Huwag po nating kalimutan kung sino ang naglagay sa atin sa ganoong kalagayan. At ang panghuli po, kailangan nating sumunod. Dito sa verse 8 to 10. Sinabi dito sa mga huling talata na maging si Jesus ay natutunan niyang sumunod sa nagsugo sa kanya. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagtitiis. Marami sa atin ang gusto namang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon tulad na lang ng ating ministry, for example. Pero ayaw nating magtiis. Gusto lang natin puro papuri ang naririnig. Ayaw niya ng correction. Ayaw natin ng correction. Ayaw natin ng may kumukontra sa ating mga ginagawa. But Jesus
made an example. Gumawa siya muli ng halimbawa na ang pagsunod ay may kaakibat na pagtitiis. Marami talagang gustong sumunod din, pero ayaw nga nilang magtiis. Tulad ng kapag nabigyan na ng task, nakita niya na may pagkakamali, ayaw ng koreksyon. Ang koreksyon ay kasama yun sa pagsunod. Kung susunod tayo, expect natin na hindi lahat ng ginagawa natin is tama sa lahat ng nasa paligid natin. So, pwede tayong i-correct. Diyan ngay babalawon da tayo. At kasama yan sa pagtitiis. Kaya kung minsan ang nangyayari, nagkukwit na lang. Kayo na lang dahil mas magaling kayo. Para bang ganyan? Wala na. Walang pagtitiis. Samantalang in-demonstrate ni Apo tayo Hesukristo na ang pagsunod is may kasama talagang pagtitiis. Sadyang mabuti ang Diyos sa kanyang mga anak na sumusunod. May gagawin at gagawin ang Diyos sa ating buhay. Ito po ang ating devotion sa gabing ito at sana ay nakatulong. God bless everyone and good night. Salamat po.